gobyerno, nagsisiraan na rin. Ha? Kahit magkakapatid yan, nagsisiraan na rin. Ha? Lahat. Paano po kung hindi totoo ang mga sinasabi ng naninira? Yun ang sinabi ko nga kanina. Dahil babalik sa iyo mas mahigit pa ang iyong ginagawa. Ang Diyos hindi natutulog. Hindi nyo alam yung siniraan ninyo. Siya rin pala kailangan ninyo tsaka makakatulong sa inyo. Dahil ito, nakikita na sa buong mundo nito ang tungkol sa maninira at sinisira. Dahil sabi ng Ama, pabayaan mo, anak, kung ano man, kung siniraan ka, walang dahilan at sila gumagawa ng kanilang para mabuwag ang inyong pamilya. Ako, babalik sa kanya, siksik, liglig, aapaw po, dahil hindi dapat niya gawin yun. Dahil hindi niya alam ang sinisiraan niya at siya pala makakatulong sa bandang huli ng panahon. Baka kailangan mo rin siya. Dahil ang batas natin dito sa mundo, kung karapat dapat talaga, sabi ng Ama, ilan lang ang iyong naniniwala sa iyo. Dahil ang naninira sa iyo. Yung ang naninira, akala niya ay siya ay panalo. Sabi niya, malit lang ang mundo at makakilala sa iyo. Hindi tulad ko, sabi ng Ama. Ang hindi tulad ko, buong mundo ako hirang sa kanila lahat. Huwag mo sirain mga anak, pagmahalang kayo dahil ako ay nasa inyo. Hindi ko kayo pipiliin kung hindi kayo gagawa ng iyong kabutihan. Ang kabutihan, ang siya, ang magwawagi kayo sa lahat. Dahil huwag kayo manira para hindi kayo ay masira. Ano sin mo? Uso ang sabi ng Ama, hindi kayo aangat o unlad ang buhay ninyo. Tandaan ninyo, dahil habang ihira ninyo ang siya, abaka, sabi ninyo, magsusumpa sa inyo. Dahil wala silang Afternoon mga pare. afternoon. Hello. Galing na rin ko, galing. Ganda kayo ng mga kaysa linggo ngayon mo, no? Pero nagbutas ah. Oh. Baby. Ngayon, ang beer. Wow, thank you very much. Yan ba ang sabi ng Ama? Beer kasi, puso yan ang pinungkat ni Ama ngayon. Dahil Pasko lang, ha? Yan ang regalo natin sa kanila. Yung mga silina. Magsiraan. Magmahal dahil mapapag na tayo sa araw niya. Ito sa tabi ng mo to. Kung ikaw ay maninira, hindi mo alam, mas magit pa darating sa iyo. Wala kang malalapitan. Yung pala, kung malalapitan, yung sindaan mo, hindi ka na makalapit sa kanya. Pasko na, dahil tayo magmakalam mo. Pag-ibig ang bawat isa. Di ba? Tama ang mitsay na yun, ano? Huwag maninira para hindi kayo manitira. Magmahalang kayo tulad ng pagmamahal ko. Mag-ibigan din kayo tulad din ng pag-ibig sa inyo. Dahil ako at kayo ay isa pag-ibig ang dala
ang bawat isa sa ating lahat. Sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Dahil Pasko na. Dahil simula na ngayon, sabi ng Ama, papasok na tayo sa ating kaarawan. Sabi ng Ama, meron na. Doon kailangan pagmahalan kayo. Huwag kayo magsira. Dahil ang mundo ninyo, paigsi na paigsi. Bakit paigsi ng paigsi? Dahil nandito na mga salot ang lahat. Huwag kayo manira. Baka yun ang mga bagay na nalalaman ninyo ang panira niyo. Baka siya pala makakatulong sa inyo. Di ba magandang araw nila, no? Ang tawag doon ay, alam mo man, anong tawag doon? Pagbabago naman. Ay, atong mga atin, ay, pag-ibig, tawag doon. Pala, tama. Pag-ibig. Ang dali-dali ng sagot. Ang pag-ibig ang siyang magwawagi sa lahat. Amen. Yun ang sasabi ng Ama. Ang lahat ng bagay na narinig mo ay maganda, pagpasalamat ka sa may kapal. Dahil siya ang nagbigay ng iyong karunungan at iyong pagbabago sa buhay sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Dahil si Jesus Christ ay siyang lalantad mamaya sa Pilipinas. Dahil siya ang gagawa ng paraan kung paano kayo ay liligtas niya. Habang hindi pa niya maliligtas ngayon, hindi pa siya at lumabas na kanya ng katungkulan dito, ay huwag kayo magsiraan dahil kayo ay gusto na mahal ni Lord ng bawat isa sa inyo. Gusto ni Lord, ni Jesus Christ, pagmahalang kayo dahil ang Pilipinas ang siyang pinili ng Diyos. Ang lahat yan ay luluhod tayo ang pagdating ng may tagaligtas sa atin, si Jesus. Amen. Mabuhay tayo. Mabuhay si Jesus. Mabuhay ang inyong mga ugali. Basta huwag kayo magbago, ang Diyos ay nasa inyo. Amen. Sayangin ang panahon nandito kayo dahil lahat tayo pagsamantala lang dito sa lupa. Lahat tayo may patutunguhan. Lahat tayo may hangganan. Lahat tayo mayroon din kakatalumpayan. Kung tayo hindi nagbago at mabuti, si Lord ang kapiling natin. Si Lord ang katapat natin. Ang sa Kanya ang tunay na kaligtasan. Amen. Ang Pasko ay sumapit. Tayo ay mag-awit-awit. Oo. Diba? Pag-ibig ang giraran mo. Ang pangalan ni Jesus, dakilang Ama, tagaligtas. Yan. Simula ngayon, pagdating ng uno, alisin na ang ugali na hindi maganda. Ipasok ninyo ang kasayahan ng Diyos. Pasok niyo ang pag-ibig sa puso at sa isipan ninyo. Tignan niyo pagdating ang orasyon ay tagumpay na kayong lahat. Amen. Amen. Yun sa pangalan ng salita ng Diyos. Okay, sasabihin pa, Pan, dito ka pa na, no? Nandun ka daw sa tabi. Sige, share. Sige, mag-share siya. Medyo lakas mo ha, medyo kuhan ha. Okay, magandang hapon po sa inyo pong lahat, Ama, brothers and sisters, mga nanonood po, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Yung pong pinapaliwanag ni Ama Eden ay nakasulat din po sa Bible na yung tungkol sa magmahalan po tayong lahat para tayo ay magkaisa. At nandito po yun sa Bible. Nakasulat po sa Filipos chapter 2 verse 2 hanggang 5. Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng isang pag-ibig.
Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Kapag malasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. At ito na po yung kagustuhan ng Diyos na tayo, gusto ng Diyos ay magbalik loob tayo sa Kanya, magmahalan po tayo upang magkaisa po tayong lahat. At isipin natin ang kapakanan ng iba, hindi lamang po sa ating sarili. At marunong po tayong magpumaba at rumispito sa bawat isa upang tayo ay makapagbuklod, magbubuklod po tayong lahat sa pamamagitan ng pag-ibig at sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa ating lahat dahil tayo ay nagkakaisa. At ito po pinapahayag po ni Ama Eden sa ating lahat na tayo'y magkaisa na at magbalik loob sa Diyos. Alisin na natin kung ano man yung mga hindi magandang asal po natin. Yun lamang po. Maraming salamat po. Salamat. Baka nasiras. Padre. Budista, may masasabi mo dyan? Hindi pa nahanda. Patay na tayo dyan. Ayan na. Yan, blessed din sa inyong lahat. Yan, pagpalang buhay sa ating lahat. Yan sinasabi niyo po, Ama. Yan nandito rin po sa kasulatan. Yan sa Biblia, mababasa po sa Tito 3. Mayroon pong pamagat dito. Iniligtas upang gumawa ng mabuti. Una, sa verse 1, palalahanan mo ang mga mananampalataya na magpasakop at sumunod sa may kapangyarihan. Kailangan palagi silang handa sa paggawa ng mabuti. Yan, ito po yung nauna pong sinabi nyo kanina, Ma. Tapos ito yung sumunod na talata sa pangalawa, huwag silang manira ng kapwa at huwag maging palaway. Sa halip maging manghinahon sila at maging laging magalang sa lahat. Ito po yung mensahe niya man na pinaalala sa atin na huwag tayong maging palaway, na igalang natin, kumbaga, ang lahat. Lagi tayong mahinahon para yung biyaya darating sa atin. Dahil dito sa pangatlo, sapagkat noong una, tayo rin ay mga mangmang at suwail, nalinlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng pagnanasa at luho, puno ng kasamaan at inggit ang ating buhay. Kinasusuklaman tayo ng iba, at ang kinasusuklaman din natin sila. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Ginawa niya tayo ito sa pamagitan ng paghuhugas ng banal na espiritu upang tayo'y ipinanganak muli at magkaroon ng bagong buhay at masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo sa pamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas upang sa kanyang kagandahang loob ay may turing tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Ito po yung pinahayag ni Ama na kailangan lagi tayong handa. Dahil sabi niya kanina, di ba, ang Diyos, sabi niya, kilala niya tayong lahat, nakita niya yung gawain natin. Kaya kailangan, bilang mga tagasunod na, mananampalataya, kailangan baguhin na natin yung buhay natin para makamtan natin yung masaganang buhay at yung kaligtasan na ipinanganak. Sa ganun, malayo tayo sa mga kasuklam-suklam na bagay dahil sa ating mga masasamang gawain, dahil sa ating paninirang puri, kumbaga sa pakikipag-away sa ating kapwa. Ang gusto ng Diyos, malagi tayong mahinahon at igalang ang lahat. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat. Diba? Ang saya kung tayo nagkakaisa. Ang saya tayo at gawin natin ang dapat na gawin. Ang dapat dahil ang Diyos ang gusto niya para sa atin. Makakalaya tayo, makakapatungo tayo sa kanyang paraiso. Sundin natin ang yapak ng salita ng Diyos. Amen. Diba? Yung kala ninyo, ang sinabi ko, nasa Biblia lahat, kahit hindi ako bumabasa sa Biblia, nasa Biblia lahat. Yan ang kadugtong ng aking salita. Dahil yan ang mensahe galing sa taas. Hindi ito
ordinaryong mensahe. Totoo ito, pagbabago ng lahat. So,